Mabuhay, mga minamahal kong taga-subaybay at kasama sa paglalakbay sa mundo ng misteryo at tradisyon. Maligayang pagdating muli sa ating channel, kung saan binubuksan natin ang tabing ng panahon upang tuklasin ang mga sinaunang bulong at mga kapangyarihang nagkukubli sa bawat araw. May mga araw sa kalendaryo na hindi lamang nagtatakda ng panahon, kundi nagtatago rin ng mga lihim na kapangyarihan. Mga araw na kung saan ang tabing sa pagitan ng ating mundo at ng kabilang panig ay bumababa, nagbibigay daan sa mga milagro or mga babala. Ngayon, Setyembre 8 ay isa sa mga araw na iyon. Isang araw na naglalaman ng kapanganakan, pag-asa at matinding babala para sa mga hindi nakikinig sa sinaunang mga bulong. Ang araw na ito ay hindi lamang isang simpleng petsa. Ito ay isang salamin ng ating kaluluwa, ng ating koneksyon sa lupa at sa langit. Sa kulturang Pilipino, ang petsang ito ay kinikilala bilang araw ng kapanganakan ni Birheng Maria o mas kilala bilang araw ng dakilang ina sa ating paglalakbay sa mundo ng etnografiya. Ito ay isang panahon kung saan ang simula ng bagong buhay ay nakakabit sa mga siklo ng kalikasan na nagpapaalala sa atin ng pagpapatuloy ng lahi at ang walang hanggang pag-asa. Ito ay bumubulong ng mga kwento ng pag-asa, ng kabanalan at ng proteksyon mula sa mga panganib na nagkukubli sa paligid. Ang kapistahang ito ay nagpapaalala sa atin na ang bawat pagtatapos ay simula ng isang bagong kabanata at ang bawat panalangin ay may kapangyarihang maglikha ng mga himala. Sa puso ng paniniwalang Katoliko, ang Setyembre 8 ay nagdiriwang ng kapanganakan ni Birheng Maria. Ito ay hindi lamang isang ordinaryong kapanganakan. Ito ang pagdating ng isang nilalang na pinili ng Diyos upang maging ina ng tagapagligtas. Ang kahalagahan nito ay napakalalim para sa mga Pilipino na may matinding debosyon sa Birheng Maria. Siya ay itinuturing na ina ng Diyos, ina ng sangkatauhan, at isang makapangyarihang tagapamagitan sa pagitan ng tao at ng Diyos. Sa mga simbahan, madalas mayroong siyam na araw na nobena na naghahanda para sa araw na ito, puno ng mga dasal, awit at pag-aalay ng bulaklak. Ang mga tao ay lumalapit sa kanya na may iba't ibang mga panalangin para sa paggaling ng sakit, lalo na para sa mga may karamdaman sa puso at mga kababaihang nagdadalang tao, para sa masaganang ani at proteksyon mula sa mga sakuna tulad ng bagyo na madalas maranasan sa buwang ito, para sa paghahanap ng tamang kapareha at matatag na pagmamahalan, at para sa pangkalahatang kapayapaan at paggabay sa mga desisyon sa buhay. Siya ang ina ng pag-asa na dinadalanginan sa mga panahong may matinding pangangailangan. Habang malalim ang ugat ng araw na ito sa Katolisismo, hindi natin maiwasang balikan ang mga sinaunang pananampalataya. Bago pa dumating ang mga Kastila, ang mga Pilipino ay may sariling mga anito at diwata na nagbabantay sa pagbubuntis, panganganak at pagpapatuloy ng lahi. Mayroon tayong mga diwata tulad ni Magwayan, ang diyosa ng tubig at panganganak, o ang mga espiritu ng kalikasan na sinasamba para sa kasaganaan at fertility. Sa paglipas ng panahon, ang mga pananampalatayang ito ay nagkabuhol sa debosyon sa Birheng Maria, na siyang naging sagisag ng dakilang ina, tagapagtanggol at tagapagbigay buhay. Ang kanyang imahe ay nagbigay ng isang pamilyar at mapagkalingang mukha sa sinaunang pangangailangan ng tao para sa isang banal na ina na magbabantay at magpoprotekta sa kanyang mga anak. Kaya't ang pagdiriwang na ito ay hindi lamang paggunita sa isang kaganapang relihiyoso, kundi isang pagpapatuloy ng isang mas matandang pamana ng paggalang sa pagiging ina at sa pagbibigay buhay. Ngayon, halina't pakinggan natin ang isa sa mga pinakamamahal na kwento sa Kristyanismo,
ang nakamamanghang salaysay ng kapanganakan ng Birheng Maria. Isipin niyo ang mag-asawang sina San Joaquin at Santa Ana. Nasa kanilang katandaan na, ngunit ang puso nila'y uhaw pa rin sa isang anak. Bawat araw ay isang panalangin, bawat gabi ay isang pag-asa na hindi nawawala. Sa lipunang yon, ang kawalan ng anak ay itinuturing na isang sumpa, isang kahihiyan. Madalas silang pinagtatawanan, hinahamak ng kanilang mga kababayan, at ang kanilang mga handog sa templo ay minsan pang tinatanggihan. Ngunit hindi sila sumuko sa Diyos. Patuloy silang nanalangin ng may matinding pagtitiwala, nag-ayuno, naghandog, humihingi ng isang himala na tila imposible na para sa kanilang edad. Ang kanilang mga tinig ay tumatawid sa kalangitan, tagos sa puso ng Diyos. Isang araw, habang si Ana ay nagluluksa sa halamanan, sa ilalim ng lilim ng isang puno, lumitaw sa kanya ang isang anghel ng Panginoon. Hindi ito isang ordinaryong pangitain. Ito ay isang kapahayagan ng banal na presensya. Ana, Ana, ang bulong ng anghel, na ang tinig ay puno ng kapayapaan at pag-asa. Dinidinig ang iyong mga panalangin. Maglilihi ka at manganganak ng isang anak na babae na ang pangalan ay Maria. Siya ay magiging pinagpala sa lahat ng henerasyon at sa kanya magmumula ang liwanag ng mundo. Kasabay nito, isang anghel din ang nagpakita kay Joaquin na nasa disyerto, nagtatago sa kahihiyan at nagdarasal ng mag-isa. Ipinahayag din sa kanya ang parehong matamis na balita. Ang isang anak ay ipagkakaloob sa kanila, isang anak na magiging daan sa kaligtasan ng sangkatauhan. Isipin niyo ang matinding tuwa, ang di masambit na pasasalamat ng dalawang matanda. Ang kanilang matagal ng pinangarap ay magiging totoo. Ito ay hindi lamang isang simpleng pagbubuntis. Ito ay isang himala ng pag-ibig, ng pananampalataya na sumalungat sa lahat ng lohika ng tao. At sa takdang panahon, isinilang si Maria, ang pinakamalinis at pinakabanal sa lahat ng kababaihan, ang ina ng ating tagapagligtas. Ang kanyang kapanganakan ay hindi lamang isang simpleng kaganapan sa isang maliit na bayan. Ito ay ang simula ng pagbaba ng ilaw sa mundo, ang pangako ng pagtubos. Ito ang kwento ng isang pag-asa na isinilang mula sa pagdarasal, pagtitiyaga, at matinding pananampalataya. Isang paalala na ang tunay na milagro ay matatagpuan sa mga puso na hindi nawawala ng pag-asa at na ang Diyos ay may sariling oras at paraan upang tuparin ang kanyang mga pangako sa mga taong patuloy na naniniwala. Ngayon, dumako tayo sa mga palatandaan ng kapalaran na bumubulong sa atin sa araw na ito. Ang mga pamahiin ng bayan ay nagsisilbing gabay sa ating pang-araw-araw na buhay, nagbibigay babala o pag-asa. Una, para sa panahon at ani, kung maaraw sa araw ng dakilang ina, magiging masagana ang ani ng taon. Ang init ng araw ay sumisimbolo sa pagbusog ng kalikasan at ang pagiging sagana ng mga biyaya na ating matatanggap mula sa lupa. Kaya't maghanda para sa isang taon ng kasaganaan at ginhawa. Ngunit kung umuulan, lalo na ang mahinang ulan, hindi ito tanda ng kalungkutan, kundi ng baha ng biyaya, lalo na sa mga pamilya. Ang bawat patak ng ulan ay pinaniniwalaang nagdadala ng bagong pag-asa at pagpapala sa tahanan, naghuhugas ng mga problema at nagbibigay daan sa bagong simula. Ang malakas na hangin sa araw na ito ay isang babala. Tanda ito ng paparating na bagyo o matinding pagsubok sa mga susunod na buwan, kaya't mahalaga ang maghanda, pisikal at espiritual para sa mga hamon na darating. Mag-ingat sa mga desisyon at magplano ng maaga. Kung makakita ka ng bahaghari sa araw na ito ay isang malinaw na pangako ng kapayapaan at pag-asa pagkatapos ng anumang pagsubok. Ang bahaghari ay sagisag ng kasunduan ng Diyos,
at nagpapahiwatig na mayroong magandang kapalit pagkatapos ng mga hirap na iyong dinaranas. At kung magdamag na kumukurap ang mga bituin ng labis, ito ay isang mistikal na babala sa mga manlalakbay sa dagat. Pinaniniwalaang ang pagkirot ng kalangitan ay nagpapahiwatig ng galit ng karagatan, kaya't dapat mag-ingat ang mga mangingisda at mga nasa laot. Mas mabuti kung manatili sa lupa kung maaari. Pangalawa, para sa pang-araw-araw at pananalapi. Kung nga makakita ka ng puting ibon sa iyong bakuran, magandang balita ang darating sa iyong pamilya, lalo na tungkol sa pag-ibig, kasal, o pagdami ng miyembro. Ang puting ibon ay sagisag ng kalinisan at kapayapaan. Ang pagbibigay ng bulaklak sa araw na ito, lalo na puti o asul, ay magdadala ng swerte sa pag-ibig at pamilya. Ang pagbibigay ay pagtanggap at ang pagmamahal na ipinapakita mo ay babalik sa iyo ng higit pa. Huwag magbilang ng pera sa gabi. Ito ay isang matandang pamahiin na nagbababala na maghahatid ito ng paghihirap sa pananalapi. Ang pera ay dapat pahingain sa gabi, tulad ng tao, upang mapanatili ang enerhiya nito at makaakit ng mas marami. Kung may pumutol ng halaman mo nang walang paalam, magkakaroon ng hindi inaasahang gastos. Ang halaman ay sumisimbolo sa iyong paglago at pag-aari, at ang pagpuputol nito ng walang permiso ay nagbabala ng pagkalugi o biglaang labasan ng pera. Ang paglilinis ng bahay sa araw na ito ay hindi lamang pisikal na gawain. Ito ay isang espiritual na ritual na magbubukas ng daan para sa bagong biyaya at pag-asa. Ang malinis na tahanan ay umaakit ng positibong enerhiya at pinagpapala ang mga naninirahan dito. Ang mga panaginip sa gabing ito ay puno ng simbolismo, lalo na tungkol sa pamilya, pag-asa at iyong kapalaran. Ang gabing ito ay itinuturing na isang bukas na portal sa subconscious, kaya't ang bawat detalye ay may kahulugan. Kung managinip ng ina or sanggol, ito ay nangangahulugan ng bagong simula, pag-asa, pagkamayabong, o isang makabuluhang pagbabago sa buhay pamilya. Para sa mga matagal nang walang anak, ito ay tanda ng darating na biyaya o pagkabuntis, isang sagisag ng fertility at muling pagsilang. Tubig sa panaginip. Ang malinaw na tubig ay swerte, kalinisan, at espiritual na paggaling. Ito ay tanda na ang iyong landas ay malinaw, ngunit ang maruming tubig ay babala ng pagsubok, emosyonal na kaguluhan o sakit. Kung naliligo sa malinaw na tubig, ito ay paglilinis ng kaluluwa. Kung lumulubog sa marumi, pag-iingat sa sakit o problema na papalapit. Bulaklak sa panaginip, lalo na puti o asul, tanda ng pagmamahal, kapayapaan at espiritual na gabay mula sa Birheng Maria. Pula ay pasyon o malakas na emosyon. Dilaw ay maaaring babala sa inggit o pagtataksil. Kaya't mag-ingat sa mga taong nakapaligid sa iyo. Berdeng mga halaman, palatandaan ng paglago, pag-unlad, magandang kalusugan at kasaganaan. Ang berde ay sumisimbolo sa buhay at bagong oportunidad. Tingdamit, purity, bagong buhay, kasal o kasunduan. Ito ay maaaring isang pangako ng pagkakaisa, paglilinis, o isang bagong yugto sa iyong buhay. Ang mga taong isinilang sa araw na ito ay pinaniniwalaang pinagkalooban ng malalim na espiritualidad, intuition, at matinding pagmamahal sa pamilya. Sila ay may likas na kakayahang maging tagapagpayo at tagapamagitan sa mga problema ng iba. Mayroon silang malakas na koneksyon sa kanilang ina at kadalasang nagiging matatag na pundasyon ng kanilang pamilya. Mabusilak ang kanilang puso, mapagmahal, at may malaking pag-asa sa buhay. Sila ay likas na tapat, mapagkakatiwalaan, at may kakayahang magdala ng kapayapaan sa kanilang paligid. Dahil sa kanilang sensitibong kalikasan, maaari silang maging mahusay na mga doktor, guro, social worker, o mga leader
na may empatya. Subalit, ang kanilang pagiging sensitibo ay maaari ring maging kanilang kahinaan. Madali silang masaktan at kailangan nila ng proteksyon mula sa mapanlinlang na mundo. Ang kanilang buhay ay kadalasang puno ng mga himala at mga makabuluhang kaganapan. Ngayon ay araw ng pasasalamat at paggunita sa mga imininagikan na may pangalang Maria, Ana, Joaquin, Emmanuel at iba pang konektado sa banal na pamilya. Halimbawa, ang mga may pangalang Maria ay pinaniniwalaang nagtataglay ng kabutihan, pagmamahal at lakas ng loob na katulad ng Birheng Maria. Sila ay likas na mapagmalasakit, may kakayahang magbigay ng liwanag sa buhay ng iba at madalas ay nagiging pinagkukunan ng inspirasyon at lakas para sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang kanilang presensya ay parang isang tahimik na blessing, puno ng awa at pag-unawa. Ngayon, dumako tayo sa mga tradisyon at ritual na dapat gawin sa mahalagang araw na ito upang maakit ang biyaya at proteksyon ng dakilang ina. 1. Ang ritual ng pag-aalay ng bulaklak at panalangin. Ito ang pinakapuso ng pagdiriwang. Layunin, pagpapakita ng pagmamahal, pasasalamat at paghingi ng biyaya at proteksyon kay Birheng Maria para sa pamilya at sa sarili. Mga kakailanganin. Sariwang bulaklak, mas mainam kung puti, asul o kulay rosas na sumisimbolo sa kadalisayan at pagmamahal. Isang kandila na puti o asul at isang imahen o larawan ni Birheng Maria, gaano man kalaki o kaliit, kailan at paano gagawin. Gawin ito sa umaga, pagkatapos ng misa o sa hapon, bago lumubog ang araw. Pumili ng isang tahimik na lugar sa iyong bahay, maaaring altar o isang sulyak kung saan nararamdaman mo ang kapayapaan. Ayusin ang mga bulaklak sa harap ng imahe ng birhen. Sindihan ang kandila. Huminga ng malalim, ipikit ang mata at ituon ang iyong isip sa iyong mga intensyon. Teksto ng panalangin o katulad na panalangin. O Birheng Maria, aming dakilang ina, sa araw ng iyong kapanganakan, aming inaalay ang mga bulaklak na ito bilang tanda ng aming pagmamahal at paggalang. Naway iyong dinggin ang aming mga panalangin, protektahan ang aming pamilya sa lahat ng kapahamakan, gabayan kami sa bawat hakbang, at bigyan kami ng biyaya na aming kinakailangan upang mamuhay ng may kapayapaan at pag-ibig. Amen. Ano ang gagawin pagkatapos? Hayaan ang kandila na masunog ng buo, isang simbolo ng iyong patuloy na pananampalataya. Ang mga bulaklak ay maaaring ilagay sa isang banal na lugar sa iyong bahay o sa iyong hardin upang ang kanilang enerhiya ay magpatuloy na magbigay ng pagpapala. 2. Ang ritual ng pagtatanim ng buhay. Isang koneksyon sa kalikasan at sa paglago. Layunin, pagakit ng paglago, kasaganaan at pagkamayabong sa pamilya at kabuhayan, gayon din ang pagiging produktibo ng iyong mga pangarap. Mga kakailanganin. Binhi ng halaman o puno na madaling tumubo at mamunga tulad ng kamatis, sili o isang bulaklak na nais mong lumago. Malinis na lupa at tubig. Kailan at paano gagawin? Gawin ito sa umaga pagkatapos ng iyong pag-aalay. Pumili ng isang magandang lugar sa iyong hardin o isang paso. Hawakan ng binhi sa iyong kamay, isipin ang iyong mga pangarap at hangarin para sa paglago, sa iyong trabaho, sa iyong pamilya o sa iyong kalusugan. Itanim ang binhi ng may pag-asa at positibong intensyon. Pambulong, incantation. O inang lupa, sa tulong ng dakilang ina, tinatanim ko ang pag-asang ito. Naway lumago at mamunga ang binhing ito, tulad ng aking mga pangarap na lumago at maging totoo. Bigyan ako ng lakas upang alagaan ito, at bigyan ako ng kasaganaan, tulad ng saganang ani nito. Humayo, lumago, at magbigay buhay sa aking mundo. Ano ang gagawin? Pagkatapos, tiligin ang halaman araw-araw. Ang paglago ng halaman
ay sumisimbolo sa paglago ng iyong mga pangarap at ng kasaganaan na papasok sa iyong buhay. Alagaan ito ng may pagmamahal at tiyaga. 3. Ang ritual ng paglilinis ng espiritu at bahay upang alisin ang negatibo at umakit ng positibo. Layunin: tanggalin ang negatibong enerhiya, linisin ang espasyo, at umakit ng positibong daloy ng enerhiya at biyaya sa tahanan at sa mga naninirahan dito. Mga kakailanganin: malinis na tubig, maaaring may kaunting dagdag na asin o katas ng lemon para sa paglilinis, ilang dahon ng laurel o pandan na pinaniniwalaang nagpapalayas ng masamang espiritu, isang spray bottle o baso. Kailan at paano gagawin? Gawin ito sa hapon o bago sumikat ang araw sa kinabukasan. Linisin ng maigi ang buong bahay, walisin, punasan, ayusin. Pagkatapos, ihalo ang dahon ng laurel, pandan sa tubig. Lakarin ang bawat sulok ng bahay, simula sa pintuan, papunta sa loob, at palabas muli sa pintuan. Wisikan ng tubig habang nagdarasal ng tahimik o binubulong ang panalangin. Panalangin sa chant. Sa ngalan ng dakilang ina, ipinapatawag ko ang liwanag at pagmamahal. Ang bawat negatibong enerhiya, lumayas ka sa tahanang ito. Ang bawat pagsubok, lumisan ka. Ang pag-ibig, kapayapaan, kalusugan at kasaganaan, pumasok kayo sa aking tahanan. Linisin, linisin, linisin ang espasyong ito at punuin ng biyaya. Ano ang gagawin? Pagkatapos, buksan ang lahat ng mga bintana at pintuan, kung ligtas, para makapasok ang sariwang hangin at makalabas ang mga naiwang negatibong enerhiya. Magpasalamat sa dakilang ina para sa paglilinis at proteksyon. Sa araw na ito, hindi mawawala ang mga kulinaring tradisyon na nagbibigay kulay sa ating mga pagdiriwang. Ang mga pagkaing inihahanda ay hindi lamang para sa tiyan, kundi para sa kaluluwa. Mga kakanin. Sa Pilipinas, hindi kumpleto ang anumang pagdiriwang kung walang kakanin. Ang mga kakanin na gawa sa bigas, tulad ng suman, bibingka at puto, ay sumisimbolo sa pagkamayabong, kasaganaan at pagkakaisa ng pamilya. Ang bigas ay ang pundasyon ng ating pagkain, kaya't ito ay isang handog ng pasasalamat sa lupa at sa mga biyaya nito. Mga matatamis na pagkain. Ang mga matatamis na kakanin at dessert, tulad ng ginataang bilo-bilo na may sago at prutas o ang malinamnam na leche flan, ay inihahanda upang ipagdiwang ang katamisan ng buhay at ang mga biyayang natatanggap. Ito ay paalala na ang buhay ay puno ng tamis at pag-asa. Mga pagkaing gulay. Sariwang gulay, lalo na mula sa ani, ay inihahanda para sa kalusugan at bilang pagpapasalamat sa lupa. Ang mga ito ay sumisimbolo sa patuloy na daloy ng buhay at ang pagpapahalaga sa natural na biyaya. Ang bawat pagkaing inihahanda sa araw na ito ay hindi lamang pampabusog. Ito ay isang handog, isang pasasalamat sa mga biyayang natanggap at isang panalangin para sa mga darating. Ito ay pagkain na pinagsaluhan ng may pagmamahal at pagpapasalamat na nagpapatibay sa bigkis ng pamilya. Ngayon, dumako tayo sa mga pangunahing bawal sa araw na ito, mga mahahalagang paalala upang hindi natin magalit ang mga espiritu at mapanatili ang kapayapaan ng ating mga buhay. 1. Huwag mag-away o magmura. Sa isang araw ng paggunita sa kapanganakan ng Birhen, isang sagradong araw, ang pagtatalo o paggamit ng masasamang salita ay itinuturing na isang matinding paglabag. Ang negatibong enerhiya at masasamang salita ay nakakasira sa kabanalan ng araw at maghahatid ng gulo at hidwaan sa tahanan at sa puso ng mga tao. Ang kapayapaan ang dapat mangibabaw. Bunga ng paglabag. Pagkawasak ng kapayapaan sa pamilya, matinding kalungkutan at paghila ng malas na maaaring magdulot ng matagalang hidwaan at pagkasira ng samahan. 2.
Bawal maglinis ng alikabok o magwalis sa gabi. Ang pagwawalis o pagpupunas ng alikabok sa gabi ay pinaniniwalaang nagtatapon ng swerte at biyaya palabas ng bahay. Ang mga espiritu ng kasaganaan na dumadalaw sa gabi ay maaaring masaktan o umalis na nagdudulot ng paghihirap. Ito ay pamahiin na malalim na nakaugat sa ating kultura. Bunga ng paglabag, kakulangan sa pananalapi, pagkawala ng mga oportunidad o paghina ng kasaganaan sa buhay ng pamilya. Ang pag-alis ng swerte ay isang mabigat na pasanin. 3. Huwag magpahiram ng pera o mahalagang bagay. Sa araw na ito, ang pagpapahiram ay nangangahulugang paglilipat ng iyong swerte at kapalaran sa ibang tao. Maaaring maubos ang iyong sariling biyaya at magdulot ng kakulangan sa iyo. Ang enerhiya ng pera at pag-aari ay sensitibo sa araw na ito. Bunga ng paglabag, pagdaranas ng kakulangan sa pinansyal, biglaang pagkawala ng mga ari-arian o seryosong pagsubok sa buhay na may kinalaman sa material na bagay. 4. Bawal magputol ng kuko o buhok. Ang pagputol ng kuko o buhok sa sagradong araw na ito ay itinuturing na pagputol ng koneksyon mo sa iyong kalusugan, enerhiya at gabay na espiritu. Maaari itong magpababa ng iyong proteksyon at maging sanhi ng paghina ng katawan at kaluluwa. Bunga ng paglabag, paghina ng kalusugan, pagkahawa sa sakit o pagdaranas ng kawalan ng lakas ng loob at panlaban sa mga problema. Ito ay isang pagbaba ng iyong personal na shield. 5. Huwag magsabi ng masasamang salita tungkol sa iba, tsismis o paninira. Ang pagkakalat ng tsismis o paninira ay nagpapadilim sa iyong karma at naglalayo sa iyo sa biyaya ng dakilang ina na siyang sagisag ng pagmamahal at pagpapakumbaba. Ito ay nagdudulot ng negatibong enerhiya sa iyong paligid. Bunga ng paglabag, pagkakaroon ng mga kaaway, pagdaranas ng kawalan ng tiwala mula sa kapwa, at paghila ng negatibong enerhiya sa iyong buhay na maaaring bumalik sa iyo ng 3 beses. 6. Iwasan ang pagsisimula ng bagong negosyo o malaking proyekto. Bagamat araw ng kapanganakan, ang enerhiya ay mas nakasentro sa pagpapasalamat at pagmumuni-muni kaysa sa pagsisimula. Pinaniniwala ang hindi magiging matatag ang pundasyon ng bagong endeavor kung sisimulan sa araw na ito. Bunga ng paglabag, pagkabigo sa proyekto, hindi inaasahang hadlang o pagkawala ng puhunan. Mas mainam magplano at magdasal para sa tagumpay at magsimula sa ibang araw na mas favorable. 7. Bawal magtapon ng pagkain. Ang pagkain ay biyaya mula sa dakilang ina at sa lupa. Ang pagtatapon nito ay paglapastangan sa kasaganaan at pagpapakita ng kawalan ng pasasalamat. Dapat pahalagahan ang bawat butil. Bunga ng paglabag, pagdaranas ng kakulangan sa pagkain o paghina ng pinansyal sapagkat ang biyaya ay bumabawas kapag ito ay nilalapastangan. 8. Huwag magsuot ng itim na damit. Itim ay kulay ng pagluluksa at kalungkutan. Sa araw na ito ng pag-asa at kapanganakan, ang mga kulay na sumisimbolo sa buhay at liwanag, puti, asul, rosas, or pastel colors, ang dapat isinusuot upang umaakit ng positibong enerhiya at pagpapala. Bunga ng paglabag, maaaring makaakit ng kalungkutan, negatibong damdamin, o malas sa iyong buhay na sumasalamin sa kulay na iyong isinusuot. 9. Huwag baliwalain ang mga nagugutom o nangangailangan. Ang pagiging mapagbigay at maawain ay esensya ng debosyon kay Maria na siyang ina ng lahat. Ang pagbaliwala sa kapwa ay pagbaliwala sa aral ng pagmamahal at awa. Ito ay nagpapababa sa iyong espiritual na estado. Bunga ng paglabag, mawawala ng biyaya at ang iyong mga panalangin ay maaaring hindi pakinggan sapagkat ang pagmamahal sa kapwa ay isang direktang daan sa puso ng Diyos at ng Birhen.
10. Bawal magpakita ng kayabangan o pagmamataas. Ang Birheng Maria ay sagisag ng kapakumbabaan. Ang pagmamataas ay naglalayo sa iyo sa biyaya ng Diyos at naghahatid ng inggit at masamang hangin mula sa iba. Ang pagpapakumbaba ay susi sa tunay na kapayapaan. Bunga ng paglabag. Pagkakaroon ng mga problema sa relasyon, pagsubok sa pagpapakumbaba, o pagkawala ng tunay na kasiyahan at biyaya sa buhay, sapagkat ang kayabangan ay humaharang sa mga daloy ng pagpapala. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, sa araw na ito, tandaan, ang mga tradisyon at paniniwala ay hindi lamang mga lumang kwento. Sila ay mga gabay, mga paalala na may mas malalim na kahulugan ang bawat araw. Ang araw ng dakilang ina ay nag-aanyaya sa atin na tingnan ang buhay ng may pag-asa, pagmamahal at paggalang. Naway ang dakilang ina ay magpatuloy na gumabay at magbigay biyaya sa ating lahat. Protektahan tayo sa lahat ng panganib at punuin ang ating mga tahanan ng kapayapaan at kasaganaan. Hanggang sa muli mga kaibigan, manatiling konektado sa mga misteryo ng ating mundo at patuloy na tuklasin ang hiwaga ng ating kultura